si Habi. 10:30 pa lang ng umaga. Punta kami sa sa doktor. Tumawag yung doktor kahapon, nagano siya pelvic abdomen na test. Tapos ngayon tumawag kagad yung tumawag yung doktor. Pagka gano'n nakakapagtaka kasi right away tumawag. So may something. Sana wala naman. Kaya nga uwi na siya ng maaga. Sabi ko check na natin. Mas mainam pang malaman na mas maaga kung ano man, or baka may hindi ganun klaro yung masyado yung test, baka pwedeng ipaulit. We'll see. Ulit-ulit naman Ulit-ulit ba? Tagal nga namin dun Tinanong ka ba yung last na kain mo kanong oras? Oo. Pero nag-fasting kasi siya ng 6 hours kahapon Tsaka hinold nga yung tubig, diba? Dalawa kasi abdomen, pelvic abdomen, kailangan fasting ka ng 6 hours. Yung sa pelvic naman kailangan full yung bladder. Kaya 130 minsan 1 litrong tubig. Hinold na yun hanggang hanggang matapos yung test sa kanya. So we'll see, sana okay naman. Yan, nandito na kami sa clinic. Dito kami sa waiting room. Kahapon lang Kahapon lang siya Ngayon doktor ulit. Nakakaya na nga doon kailangan every Friday na lang, tsaka sana pinakita mo. Hindi, sinabi naman talaga. Importante yan Hindi naman tatawag yung doctor kung wala lang. Siguro kung may malabo man, baka request sila na CT scan or anything para mas clear. At least ma-check mabuti. Maaga kami, 11 pa lang, 11:30 pa yung appointment. Ayun tapos na kami sa clinic. Malapit lang ang A-Mart dito, kaya diretso kami sa Korea. Napakabao na. Kinabahan kami kasi syempre adali yan Pero bad news din naman kahit kasi may nakita daw na kidney stone or pero shadow ng hindi malaman kung kidney stone yun or shadow ng ng buto niya. Kasi nung bata ako may osteo talaga na nakita sa scolio. So inaano siya na yun nga i-CT scan siya. So ang daming test. Tapos after kailangan ng kidney test something bago siya mag-CT scan. And next week na pa rin yung schedule namin ng blood works. Nauna tong abdomen niya tsaka dami. Tapos sa likod, yun nga, meron siyang slight na scolio. Tapos yung sa tuhod niya, osteoarthritis. Kaya sabi niya, try mo, meron silang injection para do sa osteoarthritis. Pero hindi niya nila-recommend. Dami yung pamamana ni mami, yung pinamana pa yun Ito, sabi ko, para silang tuhod ni mami Osteoarthritis kasi daw. Ayan, kain na tayo. Nagugutom na ako Nag-picnic binuksan na namin ito. Sabi niya masarap daw to na natikman niya sa Korea. Black bean. Sarap nga Ang linamnam. Malinamnam yan. Kaya yun. Sabi ko sa kanya pag-antay na lang ng CT scan para malaman kung ano talaga. Pero sinasadya sa kanya mag-Cairo siya para sa likod. Kasi isang factor din daw yung kung mabigat ang trabaho niya. Which is kaya yung mga ganyan lumalabas na yung mga ng trabaho niya, kaya kailangan talaga niya ng prosigin ng paghahanap after ng bakasyon. Hindi na pwede ultimo yung tuhod niya, kaya lumalala rin dahil din siyempre lumuluhod, yumuyuko. Pero for now, kain muna. Mahirap nang isipin yan pero at least kakagandahan dito niya, natetest lahat. Check mo yung ganito, check yung ganyan. Tsaka may mga follow up pa, di ba? Tsaka mabait yung mga doktor Kain na tayo. Yan pala, dumaan din kami ng Costco. Bumili kami ng alkaline water. Lakas namin sa ganyan Last time uminom kami, saglit lang naubos. Kaya tinatlo na namin ngayon. Baka bumili na lang din kami ng yung mismong ang tawag mo lang, pang alkaline water. Filter. Yung filter na talaga. Kaya bumili ng ganyan. Tapos syempre paper towel, bathroom tissue. Tsaka yan, calcium.
Kasi kag-grocery lang namin kaya ito, importante to kasi ito madalas malakas maubos. Ayan, nailabas ko ulit yung juicer. Ginawan ko siya ng remedy para dun sa kidney stone. Pero although wala pa naman, pero still, maganda naman to kasi celery. Celery juice, nilagyan ko lang ng lemon at saka isang apple. Yan, pang 2 baso yan. You know, nagdadamo siya. Last time nagdamo ako, napakarami talaga eh. Pero, inumin mo na muna to. Grabe na yung lago ng mga nakakatuwa lang eh. Kaya lang, sumasabay din yung mga damo. Hindi mo naman kailangan ubusin kahit kalahati. Mamaya yung kalahati. Yan yung lago eh. Namumulaklak pa. Lago na nung Hen and chicks. Asim, tama lang. Kaya? Alak ka na. Yan ang aming hapunan ngayon. Yung tirang japchae. Tapos chicken wings. Tsaka seafood pancake na hindi mukhang pancake. Hindi ko makuha yung timpla eh. Sticky yung nabili kong mixture. Sobrang sticky. Adjust ko next time. Pang turon yata yun eh. Ayun o. Katatapos lang maghapunan. Yeah. Dahil na. Unang araw na wala yung mga bata, nakakamiss din na tahimik. Although kahit naman nandito sa tahimik talaga, pero wala na rin yung mga nagsasalita sa taas, mga naglalaro. Wala, pagbalik namin kanina. Papakain isda, wala. Pagbalik namin kanina galing sa Wala rin mag-upload, kaya late na kami makakapag-upload sigurado. Wala ang aming editor. Wala sila. So, ilang upload ba? 2 upload ang mabihind. Pero ganun pa man okay lang. At least ma-enjoy nila. Alam niya, mga binata na syempre. Malaking bagay yung ganyan. Meron silang mga sarili din ng lakad. Problema na naman tayo ngayon. Ay, no. Yan talaga. Parte yan eh. Parte ng ng buhay. Pagtanda. So, yun nga, di ba, kanina. Galing kami sana. Nag-cut na lang ako ng work tapos dumaretso na kami doon sa clinic. Kasi nga nakakapagtaka na bigla na lang lalabas sa tawag sila na punta ka na rito. Yun na nakakabla dito pagka ganun. Pag hindi sila tumawag, kampante ka, ibig sabihin. Ibig sabihin, okay lang yung halimbawa, nagantay ka na matagal. Tapos follow-up check-up mo na. Yun, normal yun. Okay lang. Babasahin sa'yo pag may, ito, kailangan mo adjust yung ganito mo, cholesterol. Pero yung after mo day after ng ng test mo, ultrasound, ganyan, x-ray. So, nagagang kagad the next day, kakabahan ka talaga eh. Kaya break time, tumawag ka na sa akin ng break time mo, di ba? Oo, nakatawag na ako. May tumawag. Tapos kanina, tawag siya. Hindi, sana tumawag yung sa klinik. Bilis naman. Sabi niya, pinapupunta ako. Sabi niya, paano yun? Nagpunta na natin. Sabi ko, magpaalam ka na. Kaya nga, pagkasabi ko rin kay James, sabi niya, kahapon lang yun Di ba na umuwi ka pa na maaga, 1 o'clock? Oo, ako kasi yung test ko, 2 o'clock, di ba? So, ang dami mong test, di ba? Abdomen, pelvic, lumbar spine, sa knee, cab, at saka sa cab. Tsaka yung pelvic. Pelvic nga. Pelvic. So, ayun nga. Nung nag-test kami, tagal nung chinecheck nung x-ray. Kakaiba yung x-ray niya na ipo-form siya na ganun Para kita sa pwede ka. Nakatayo lang ako Hindi, instead na nakahiga. Pero tinatapat niya kung saan yung ina-x-ray tapos po-forward ka yung knee mo, tapos kabila naman, tapos sa side. Galing nga Ang bilis din ng nung technician. Alam niya kung saan ako pepesto, ganyan. Natagalan lang saan doon sa... Kaya lang ang ayoko doon, pinag-ubad ako naka-lab gown ako Hindi talaga kasi bawal kami mga kung nung... Natanggal lahat So, hindi ginawa. Lamig Muulan-ulan pa. So, hindi maulan
forward, ganyan, lahat ng sabi niya, okay naman, sabi niya ganyan, nakuha na natin ng maayos. So, tapos na, sabi niya, gusto mo, suot mo na yung damit mo dyan. Ayun, sinuot ko na. Pero natagalan kami sa abdomen. Sa ultrasound. Sabi niya, mukhang punong-puno na yung bladder mo. Sabi niya, saglit lang to. Tapos, chinek niya yung sa kabila, dito sa right side, clear naman. Tapos sabi niya dito sa, talikod ka nga, hindi ko makuha sabi niya ganun. Pinatalikod niya ako, tapos tagilid, harap. Tapos ang tagal niya doon sa harapan, sabi niya tagilid ka uli. Yung sa left side. Tinitingnan niya, sabi niya, actually yung hindi, sabi niya, may question ka ba? Tapos sabi ko, pwede ba? Sabi ko, ganun. Alam mo na ba kagad yung result? Sabi niya, hindi pa 100%. Pero sabi niya, ano ba yung tatanong mo? Tapos sabi ko, meron ka ba nakita? Sabi niya, hindi ko 100% din na masabi na nakita kasi pwede siyang shadow nung lumbar mo kasi meron kang yung pinaka-end nung nung spine mo, medyo may baluktot. Sabi niya, meron kang history na ang scoliosis. Tapos, mabigat siguro yung trabaho mo, sabi niya ganyan. Kasi medyo na-curve na. So, sabi niya, parang nagsha-shadow siya dun sa pag tinitingnan niya. Sabi niya, alam mo yung mga ridge nung spine mo, di ba? May mga column na maliliit yan. Sabi niya, yung dulo nung isa, parang naka-shadow. Naka-shadow dun sa liver mo. Kidney. Ay, sa kidney. Sabi niya, hindi ko ma-pinpoint kung yun nga. So, yun lang yung sinabi niya. Sabi ko, medyo kinabahan na ako nun. Pero, ganun pa man, syempre, work pa rin. Pero nung, di ba, ginanon niya ng ginanon, madiin na eh. Dagdag siya ng gel, dinidiin niya talaga na ganun. Sabi niya, hindi ko makita eh. Gusto ko talaga eh, makita yung, yung kidney mo. Kung talaga yung nando dun eh. So, nung pinatawag na nga ako doon sa clinic namin, doon na rin yung result. Yung x-ray lang pala yun. So, nung binabasa niya na x-ray, may nag-pop na email. Sakto, doon na rin yung ultrasound. So, binigyan niya ako ng mga, binasa niya na rin tuloy. Sabi niya, hindi clear yung yung pinaka-result, hindi niya mabigay na 100%. So, ina-advise nila yung doktor na bigyan ako ng CT scan. Kasi possible na kidney stone. Na possible. Ang laki na raw. Parang sinlaki ng kuko niya. Mas maliit yung kuko. Sinlaki na raw ng kuko yung nakikita doon. So, nakita rin sa x-ray, kasi hindi man nila magmamatch yun eh. Nakita sa x-ray, merong putilan daw. Na ganun nga yung laki. May spot daw sa kidney. Tapos do sa naman, parang shadow naman do sa ultrasound. So nakakaba, sabi niya, kung dumating man worst comes to worst na bigla ka na lang naranasan mo yung sakit na hindi mo pa naranasan. Sobrang sakit. Tapos nahilo ka, nasusuka ka. Right away, dumiretso na sa emergency. Kung umihi ka ng dugo, yun. Kasi naka-stick daw yun doon sa kidney mo eh. Natanggal yun sa pagka-stick, bumara doon sa yung operation naman, papuputokin yung bato na yun, babasagin para ma-release mo. So sabi niya, hopefully hindi matanggal doon. Kung sakali doon sa pagkakakabit niya, makuha sa gamot. Tapos yun nga, yung sa tuhod naman, kaya sumasakit yung right side, sabi niya, may osteoarthritis. Osteoarthritis. Ay, naka. Tapos yun nga, yung sa likod niya, yung slight na scolio, regenerative something. Pero pwede naman daw kuhanin sa yan. Cairo, tsaka sa yung pisio mo yung tuhod. Pisio. Tsaka yung sa likod. Pero yung isa mo sa likod nga, yung Cairo, sabi niya yun ang unahin mo.
bago yung sa tuhod. Kasi na nakikita niya yung sa likod. Kaya ang daming schedule. Sabi niya, antayin mo yung tawag sa'yo for CT scan para ma-confirm natin kung ano magiging plan after. Pero sabi niya, before yung CT scan, meron ka pang kidney function na test na gagawin. Meron pa akong yung blood works namin, nakaschedule yun for next Saturday. Next week. Ay na. Kaya sabi namin, puno ang schedule natin. Ang hirap lang kasi minsan sa kanya, schedule na kasi is Monday to Friday. Minsan yung mga clinic na sarado sila ng weekend. Kaya absent. Kaya nangyayari, absent siya, half day, bawas ng oras. Kaya lang, syempre. Priority natin, syempre, yung di ba? Di bali na mabawasan ng mas lalong mabawasan ang taon ko pag sakaling hindi. Nakakalungkot din. Pero ganun talaga kailangan na natin tanggapin yung mga ganung bagay yung sa osteoarthritis naman, sabi niya, pwede kung ng vaccine sa tuhod, yung injection, di vaccine, injection sa tuhod, pero hindi niya nirecommend na kailangan. Wag daw muna. Yung parang lalagay niya ng fluid yung yung pinaka kneecap. Pero ang niya, suggestion niya, yun, stretching, watch yung diet. Tapos yung inom ng maraming fluids na may lemon. Kaya gumawa ako kanina yung celery, apple, at saka lemon na juice. Yun ang ininom niya kanina. Ay, na. Kailangan Kaya sabi niya, wait ka lang. Basta sana by that time, hindi matanggal yung kidney stone o kung meron man o wala. Para antay na ang CT scan. CT scan talaga yung makakapagsabi kung ano yung nandoon. Kaya yung blood works naman, doon natin malaman, after na naman yun, kapag may problema na naman yun, mataas ang dugo, mataas ang cholesterol. Pero I think yung natin, blood works, parang feeling ko mas ngayon. Maging okay yun. Kasi ilang linggo na rin talaga kami na Hindi namin masyado nagkakakain tapos may exercise pa. Exercise gabi-gabi. As much as possible. Hindi naman everyday. Pero minsan parang 4 times a week or 5 times. 4 times, 5 times. Tapos talagang puro tubig. Alkaline water. May makatulong yun So, hopefully, maging okay yan. After nung CT scan, malaman natin talaga kung ano yung nandoon. Napag-alala lang talaga kami kanina kasi akala ko kasi nga sabi ko, dapat ma-check din yung ko, di ba? Yung stomach, ganyan. Testing. Pero okay lahat yung nakita naman liver niya, yung lahat sa abdomen niya. Okay. Yun lang yung left kidney. Kaya siguro may nararamdaman ka na minsan na kumikirot-kirot, parang may tumutusok Kaya yun ang binanggit namin sa doktor kaya nagano siya na ultrasound at saka x-ray. Okay nga rin yung yung doktor Dami niyang suggestion So pareho kaming waiting for CT scan. Sa akin maksin sa ulo ko. Pero minsan tagal din kasi ng schedule niya. Baka mamaya tumawag. Nasa Pilipinas tayo. Yun ang mahirap. Pero yung sa'yo alam ko, mas pinadali nila kasi nga. Kailangan na Pero wala, antay-antay, ganun talaga. Plus yun nga, nag-iisip din ako na kasi magpapakairo siya, baka magpa-acupuncture ako. Baka. We'll see, naghahanap kami ng mga alternative na pwedeng... Alternative medicine para sa kanyang ulo. Sa nerves. Ay, nako. Ganun nga talaga pag tumatanda. Tsaka, wala naman tao na hindi dumadaan sa mga ganyang pagsubok sa buhay na sa health. Kasi lahat tayo, syempre, mga nagtatrabaho, tapos yung mga kinakain natin, minsan hindi na ganun ka-healthy, almost mga artificial na talaga. So, expect na natin yung mga ganyan na kaya dapat talaga yung exercise, yung proper diet gagawin natin. Pati yung Tsaka regular check-up. Regular check-up, tsaka yung fluids natin, yung tubig. Sabi nga at least 8 cups. 8 cups. Pero kapag meron kang dapat 15 Pag may ka sa bato, 15 cups. Dami nun. Ang hirap nun. Ako hindi ko kaya. Parang nagagawa ko yun dati nung
nagtatrabaho ako dun sa ano, di ba? Kaya naman dito malakas ka rin, pero hindi nga lang kasi dalawang 2 liters pa rin naman ang nainom mo in a day. Pero pa yung pag nakauwi na. Which is not bad. Ako yung hirap sa ganyan eh. Para akong nabubunsod sa tubig. Ay, naka. Ganun talaga. Kapit lang. Yung mga ganyan mga pagsubok na kaya natin solusyonan. Buti nga. Maaga pat isa pa lang yung nakitang ganun. Kasi kung nakita ko yung mga multiple nun, talagang sumasakit na talaga eh. Correct. Kaya rin talaga regular kami sa annual check-up eh. Tsaka sabi niya, yun nga yung pit test by 50. So next year. Yun. Basta sundin mo lang naman yung mga yun eh. Kasi wala namang mawawala eh. Yung oras, madali naman palitan yun eh. Oras na magbabawas ka sa trabaho para sa mga check-up. Unahin yun. Mas importante yun. Ay, naka. Hindi ka naman makatrabaho kung may sakit. Ngayon ang puhunan natin eh. Yung katawan natin eh. Kaya dapat talaga ingatan natin. Minsan nakakapag-isip ka na talaga ng mga saan ba ako pagtrabaho na mas magaang or hindi na physical na ganun. Exposed din ako sa chemical kasi dun eh. Yung sa tuhod niya, tsaka yung sa yung sa likod niya talaga, isang nakaka-apekto rin dun yung sa trabaho niya. Mabigat din talaga eh. Kaya ngayon focus kami muna dyan sa mga lab tests and everything para pag-uwi. Yun lang muna. Kahit paano ma-enjoy yung bakasyon pagbalik, yun. Sabi ko focus siya sa paghanap ng work. Di ba na mas mababa yung sahod basta makalipat. Magkano? Ba't ako ba mag-offer sa'yo? Dito ka na sa bahay. Ako mag-offer. Ay, kailan naman guys. Ganun talaga wag nating panghinaan kasi problema come and go yan eh. Hanggat may nagagawa ka pa, nakakakilos ka pa, nakakagawa ka pa ng paraan, tuloy lang ang buhay. Huwag tayong manghinayang. Tsaka swerte pa rin. Kasi kung sa Pilipinas yun, mahal na nagagastos mo niyan. CT scan lang, magkano eh. Malaki na. Dito, at least kahit pa paano, doon sa insurance, tsaka doon sa Alberta Health na sasagot Alberta na, Health, diba? Mo ilan yung ultrasound mo, x-ray. Diba? Kung bayad ka, ubos ang pera mo, hindi ka na nakapasok, bayad ka pa sa dito, kahit hindi ka nakapasok, na-test naman lahat ng kailangan. Plus CT scan, pero yung libo-libo halaga ng CT scan sa Pilipinas. Makakuha ka mag schedule, pero yun nga. Dito naman kapag binigyan ka naman ng referral na urgent talaga. Unahin ka naman nila. Kaya yun. Kaya na-share lang naman namin sa inyo. Dasal lang. Parte ng buhay yan. Lahat ng mga tao nanonood ng vlog namin na dumadaan sa mga ganitong pagsubok is lang tayo, yung kapit lang, dasal lang na malalagpasan natin yung mga problema natin. Lilipas lahat eh. Ano man yung problema natin, di ba? Ipagdasal natin na bigyan niya tayo ng lakas para harapin yun, tsaka solusyonan natin. Kasi tayo rin naman yung gagawa ng paraan talaga na, kasi alam ka naman magdasal wala ka namang ginagawa, di ba? So, kailangan gawan din natin. Gagawin mo talaga gawin natin yung part din natin. With his guidance talaga. Correct. Yun eh. So, yun na naman guys. Na-share lang naman namin sa inyo kasi syempre, parte na kayo ng aming everyday life. Tsaka yun nga pala, maraming salamat sa ating mga subscriber na nasa Japan na nagbibigay ng mga tips. Hanggang ngayon may mga nagme-message pa rin. Tingnan natin kung may mamimit tayo sa pagdating natin sa Japan. Correct. Lalo kung malalagyan ng panahon. Lalo doon sa nag-reach out kay sis Chris Puji. Ayan, sis Chris Puji at saka yung kanyang family. Ayan. Thank you sa pag-reach out. Galing nga nung anak niya sa karate, no? Sana magkaroon kami ng time na talaga, na kahit half day siguro, ma-meet sila. Kasi medyo malayo-layo rin yung di ba? Yung Osaka. Train ride din talaga eh. Tsatsagain lang. So, we'll see.
Malalaman ko sa baka hindi pa naman tayo nakangako na by pasok ngayong September, maglilista na kami ng mga itinerary namin. Pag may time na lulugaran namin. So, yan lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.